Ngayong nakabalik na dito sa bansa si Vice President Sara Duterte, ay ano ang kanyang pagkakabalahan? Okay? Palagay ko marami pang dapat gawin. Hindi lang ang trabaho niya bilang Vice President, kung hindi ito naman pong nalalapit na trial, impeachment trial, na siya po ang nakasalang, siya po ang inimpeach ng Kongreso. Okay? So, talagang magkasunod na pinagtutuunan niya ng pansin. Wala siyang choice kung hindi harapin yan. Okay? Ang tanong dito kapag ka ba officially nagsimula ang trial, impeachment trial laban sa kanya doon sa betrayal of public trust, okay? Si Sara ba ay obligadong humarap sa trial o hindi? Siya ba ay pwede pang makabalik ng Europe, Netherlands para bantayan niya ang kanyang ama na sasailalim din sa court trial naman? Magkaiba po yung impeachment trial kaysa sa court trial. Yung tanong na si Sara ba ay haharap sa impeachment trial, aba yan po ay kung kinakailangan, dapat niyang gawin. Lalo na pag pinatawag, halimbawa hiniling ng prosecutor ng Kongreso na maharap ng personal si Vice President para siya ay matanong ng mga prosecutor at inaproban ng mga senador judge, ay walang choice. Hindi makakatanggi, hindi makakaiwas dyan si Sara Duterte. At kung sakaling umabot doon na siya ay imbitahan at siya ay dumalo dyan, abay dapat si Sara ay mag-iba ng attitude, mag-iba siya ng galaw. Hindi pwedeng gawin niya kung ano yung kanyang ginawa sa mga public hearing sa Kongreso. Committee on Appropriation tungkol sa kanyang budget, at saka yung Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa confidential fund. Kung ating mga maalala, doon po ay parang naging mataray ang dating niya. Binabara-bara niya yung mga congressman. Hindi nga siya nanumpa doon na magsasabi ng pawang katotohanan. Nung bandang huli lang, ginawa. Pangalawa, binabara niya ang mga congressman nagtatanong sa kanya. Iba yun. Doon kasi, investigation in aid of legislation. Pwedeng pinalampas sila, pinalampas lang yung kanyang attitude doon bilang respeto dahil pangalawang pangulo. Dito sa impeachment trial sa Senado, aba, ibang issue yan. Ibang level yan. Hindi pwedeng maging arrogante ka dyan o kung ano man. Susunod ka kung ano ang rule ng impeachment court para sa pagtamang pagsagot, tamang pagpapaliwanag. Hindi pwede dyan questionin ang ruling. Katulad doon at saka rules. Katulad sa Senado, sa Kongreso, na hearing nun. Pati yung rules ng Kongreso, inaalam ni Sara. Hindi po dyan po pwede ang no comment. Baka mamaya tanungin siya dyan sa impeachment trial. Baka ang isagot niya sa tanong ng isang nag-iimbestigang senador, sasabihin niya no comment. Hindi po pwede dyan. Siyempre, ibang level na yan. At alam niyo, excited ako dito sa impeachment trial na ito. Kasi dito po natin malalaman kung ano ba talaga ang nangyari sa pera ng taong bayan. 612 million po ang pera na kailangang linisin ang record nitong si Sara. 612 million. Hindi po biro itong halaga na ito, at ito po ay mula sa taxpayer. Ito po ay kailangang masagot ni Sara Duterte mula sa pinakamalaking halaga hanggang sa pinakamaliit na sentimo. Talagang ngayon po humaharap sa napakatinding pagsubok ang mga Duterte. Halos lahat ng kaalyado nila ay kinakarma. At ang pamilya nila po ay humaharap din sa napakatinding pagsubok dahil nga po sa kanilang ama na nakakulong po ngayon sa ICC. Actually, mas malaking problema ang impeachment na ito kaysa sa problema nila sa kanilang ama sa ICC. Kasi itong impeachment, ito po ang huling alas ni Sara Duterte. Etong impeachment trial,
ang makakapagpawala totally ng kanilang kumbaga kapangyarihan sa gobyerno. Ito ang huling alas ni Sara Duterte, yung kanyang pwesto bilang vice presidente. Kapag si Sara Duterte nawala po sa pagkabise, nako, ewan ko na lang talaga kung saan pupulutin ang mga Duterte at ang mga kaalyado nito. Yung kanilang Davao City, posible din na mawala sa kanila dahil nga walang kalaban. Wala ang mayor na tumatakbo na si Digong. So si Carlo Nograles ay meron pong napakalaking advantage para po maikampanya ang kanyang sarili to the absent ang kanyang kalaban. So ito na lang yung talagang natitirang alas nitong si Sara Duterte, yung impeachment trial. Kapag po natalo dito, nako, ala na talaga. Pero pag nanalo si Sara dito sa impeachment trial at mapatunayang tama lang ang disimburse ng paggastos ng kanyang budget noong siya ay nasa DepEd, di ba? Nako, talagang ito ang kanilang magiging kumbaga ito yung deciding stage sa taong bayan kung maniniwala pa ba kay Sara o hindi na. Kaya ito yung kailangan paghandaan ni Sara. Medyo matagal pa naman dahil nga next Congress pa ito tatalakayin, di ba? Kailangan galingan ng kanilang mga kaalyado sa pangangampanya bilang mga senador dahil kung hindi po nila gagalingan, nako, may posibilidad na lahat ng manalo o ang mga mananalo sa darating na May 2025 election ng mga senador ay kalaban ng mga Duterte. Kailangan nilang galingan dahil malaki po ang dagok sa PDP laban sa mga senatoriables na kumakampi kay Digong dahil wala nga po ang kanilang anito. Kailangan nilang galingan, kailangan nilang maglatag ng mga plataforma na paniniwalaan ng taong bayan na kaya nilang gawin. Nakita natin, nasabi na mismong ang kanilang presidente ng PDP laban ay nawawalan po ng pag-asa dahil eto nga daw pong si Digong ang talagang humahatak ng tao para magkatao sila sa kanilang mga rally. So ngayong wala si Digong, sinong pupuntahan ng tao? Diba? Kaya po talagang kailangan nilang galingan para po maipakita nila sa taong bayan na karapat dapat silang maging senador para pagdating ng impeachment trial, may pagtanggol nila ito. Diba? Pero ako, sigurado ako na kahit si Bato at si Bongo ay baka hindi po manalo. Dahil nga po, etong si Bato at si Bongo ay nakita natin, nakita ng mga kababayan natin na hindi po talaga ito nagsisilbi para sa bayan. Ito pong dalawang to ay nagsisilbi para po sa kanilang anito na si Digong at para po sa kanilang mga sarili. Hindi po para makapaglingkod sa mga Pilipino. So, yan ang ating aabangan ngayong May 2025 election kung makakapwesto ba ang mga kaalyado ni Digong o hindi. So yun lamang po, ito po yung video ni Sir Mike Abe. Nung siya yung kaya hindi sila nakaintindihan. Sa trials, sa Senado, hindi pwede yun. Yun naman ay kung hihilingin. Halimbawa, hihilingin ng prosecutors na mga congressman, iharap siya at inaproba ng Senator Judge, haharap yan. O kaya ay gawing testigo o ipresenta ng kanyang defense counsel ng personal ang kanilang kliyente, ang vice president, haharap din yan. Ganun po yan eh. Kaya dalawang pwedeng mangyari. Pwedeng yung prosecutor ang mag-request na siya yung humarap bilang para matanong. Pwede namang siyang gawing testigo ng kanyang defense counsel para magpresenta ron at patunayan wala siyang kinalaman. So, kaya nga kaabang-abang ito eh. Maraming pwedeng mangyari diyan ho sa impeachment trial na magsisimula sa June at aabutin yan ng 20 Congress. Kaya medyo makulay ito. Sa June 2, magre-resume ang Senado. Ang manunumpa dyan ng mga Senator Judge ay yung mga Senador na 12 hanggang 2028 ang kanilang term. Yun namang manunumpa dyan ay yung kasalukuyan pa rin 12 Senador hanggang June 30. Yun po yun. Tapos pagkatapos ng June 30,
Yung mga tapos na ang term at hindi naman nanalo, mawawala yon. Papasok yung another or bagong 12 senador na magiging senador sa 2020 Congress na magsisimula ng July. So another panay bagong panunumpayon. Medyo masalimot din. Kaya saan ba kayo? Sang-ayon ba kayo na talagang yung 20 Congress na senador at kongresista na ang bubuo ng trial? Opo, ako, Sir Mike, okay lang po sa akin na maatrasado itong impeachment trial sa 20th Congress. Kasi may pagkakataon pa pong mawala si Bato, si Bongo at si Aimee dyan po sa Senado. At ang ilan pa po ng mga kaalyado ni Digong. Hindi katulad ng kung nagsimula po ngayong 19th Congress, sigurado na mayroon na pong mga senador na talagang super solid sa pag-suporta dito kay Digong, di ba? Kaya pabor ako diyan na maatras na lang ang impeachment trial sa 20th Congress. Kasi sa 20th Congress, pwedeng pumasok diyan karamihan ay mga taga-alyansa para sa Bagong Pilipinas. Like Erwin Tulfo, etong sila Bong Revilla, etong si Panfilo Lacson, Tito Soto, Manny Pacquiao, di ba? Halos karamihan ng mga pumapasok po sa survey ay mga galing sa alyansa ni PBBM. So nandyan pa si Bam Aquino, nandyan pa si Kiko Pangilinan. At marami pa pong ibang mga senatoriables na medyo hindi natin alam kung kasi sa survey lang yan di ba? Hindi natin talaga dapat paniwalaan ng survey. Pero ito ay pwede lang nating gawing reference. Pero sa mga kumakandidato po, marami din po ang mga masisipag ngayon na umiikot at talagang lumalapit po sa taong bayan like Luke Espiritu. Nakikita ko rin sila Arlene Brosas at sila Franz Castro. Talagang inilalapit din sila at kinakandidato sila ng nito nga si Risa Hontiveros. Nakikita ko masipag sila. So, meron po talagang posibilidad na yung mga pumapasok sa mga survey ngayon mawala at yung mga hindi pumapasok sa survey ay pumasok sa Magic 12 sa darating po na Mayo. So abangan natin, sana talaga ang mga manalo ay puro kakampi ni PBBM at puro po anti-Duterte para talagang masibak sa pagka-vice presidente si Sara. O mga senador judge. Kasi dito ho sa 19th Congress na hanggang June 30 na lang, malabo na pong mangyari yung trial. Opening lang pwede kasi pag nag-start yan, bibigyan ng 10 days magkabilang panic para sagutin yung mga dokumento. So mag-aabuti na yan ng magsara yung June 30. Tapos July 30, yung opening. Matagal talaga. So dalawa itong pagkakabal. Maglalaga rin kung saan pupunta itong si Sara Duterte. Harapin ang kanyang impeachment sa Senado dito sa bansa o bumalik siya ng Europe para kanyang bantayan yung kanyang mga nirecruit na mga abogado na magdedepensa naman sa court trial against former President Duterte, ang kanyang ama, doon sa crime against humanity. Kakaiba talaga, no? Ngayon lang nangyari ito. Mag-ama na parehong sasalang sa controversial trial, International Court at Impeachment Court. Record ito. Sana hindi na maulit yan, pero ito isang record na, isang magiging kasaysayang buhay sa politika sa Pilipinas. Isang kasaysayang hindi makakalimutan dahil doon sa kanyang ama, paglabag sa karapatang pantao. Dito naman kay Sara Duterte, ang isapin dito ay di umano ay grabbing corruption. So parehong labag sa batas, parehong malulupit na kaso. Pagtanggal sa posisyon bilang elected vice president, doon naman sa kabila, papanagutin sa kasong kriminal dahil sa paglabag sa pagkakarapatang pantao. Yan po yung masasalimuot. Kaya malaking gastusan at malaking abala yon. Any comment, reaction? At dahil dyan, maidugtong na rin natin, hindi talaga maiwasan na sa ngayon, yung mga kandidato na gustong maging senador o local candidate na kaalyado ng mga Duterte sa ilalim ng PDP laban under Robin Padilla bilang Pangulo,
ay hirap na hirap talagang gumalaw. Hirap sa pera, inamin na ni Padilla. Hirap sa manpower kasi pag ikaw ay nagparali, may gastos yan. Pamasahe, allowance, merienda, isa kukuha nun. Eh sabi ni Robin Padilla, wala daw pera ang kailang partido. Ay kung may mga donation na galing sa mga kaibigan ng mga Duterte, hindi na magdudonate yun kasi si Duterte ay nakakulong. Pangalawa, hindi nagagastos ng sariling pera yung mga Duterte para sa politika. Mas gagastosan nila at yung pera nila ilalaan doon sa kailang mga abogado sa impeachment trial at sa court trial kaysa sa doon sa mga kaalyadong politiko, national position o local na ngayon kumakandidato nangangailangan ng salapi. Ayun, masalimot. Ano kaya nakita nyo? Hindi may paliwanag ng mga DDS vlogger. Hindi ma-discuss ng mga DDS vlogger itong masasalimuot na kinakaharap nila ngayon. Pati yata yung mga di umano'y nababayaran mga vlogger dyan, iba na rin ang mga dating ngayon. Sino pang magbabayad sa kanila? Kung meron man. Sino pang kanilang kukunan ng kung ano man? Nakakulong yung kanilang amo. Dalawang amo na nga nila nakakulong. Alam niyo kung sino yung isa, di ba? So, ganyang katindi ho. Anything can happen talaga sa nangyayari. Pero kung walang kampihang ganyan, manatiling sumunod tayo sa rule of law, sumunod tayo sa policy ng programa, sumunod tayo sa gobyerno natin ngayon, sundin natin at respeto ang elected president na papatakbo ng ating gobyerno, wala kayong problema. Kaso umabuso kayo Nagsamantala kayo. Yung kabaitan ni Pangulong Marcos, yung kabaitan ng gobyernong ito, yung pagiging professional ng gobyernong ito na hindi ibinababa ang level doon sa mga bumabatikos, ay inabuso nyo. So ngayon, pinaira ng batas. Hindi naman ako nagkulang dito sa aking mga channel. From day one, sinabi ko, rule of law, implementation ng batas ang programa ni Pangulong Marcos. At yun ang ginawa. Ano ibig sabihin ng rule of law? Pag mayroong issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. Then korte na ang bahala kung ano ang kaparusahan. Ganon. Ay hindi nyo pinansin Binaliwala nyo. Ay ano ngayon kayo? Kabit-kabit na sanga-sana ang problema nyo. Please like and share ang video ito at makarating sa taong bayan dito at sa abroad. Ano ang katotohanan? Nga po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Rule of law ang namumutawi, nangingibabaw dito sa kanyang gobyerno. Alam niyo po, sa totoo lang, pwede naman siguro pigilan ni PBBM yan yung impeachment trial. Tingin ko kaya Kaya niyang sabihin na, hindi, walang impeachment trial para kay Sara Duterte. Kung magiging masamang leader si PBBM. Kung magiging bias siya, kung siya ay magiging sunod-sunuran sa mga Duterte, ganyan siguro ang sasabihin niya sa mga kongresista at sa mga senador. Walang impeachment trial. Diba? Pero alam niyo po, etong si PBBM, buti na lang talaga patas na leader. Hindi po siya basta-basta na lang na mag-uutos ng mga hindi sumusunod sa batas. Ang kanyang utos ay laging para sa batas. Laging dapat ito ay bylaws. Ito dapat ay laging nasa konstitusyon. Sinusunod ang batas, hindi sinusuway ang batas. Yan po ang yan ang nakikita natin kay PBBM Hindi may tatanggi na yan ang lagi nating naririnig sa kanya at yun din ang nagiging desisyon, yun ang nagiging gawa. Hindi lang salita, pati gawa ay puro po para sa batas, rule of law. Kahit dito sa issue kay Digong, sa pagkakahuli at pagkakadala doon sa ICC, rule of law pa rin naman po ang nangingibabaw Article 9851. Di ba? Hindi po siya lumabag sa batas. Walang nilabag na batas ang ating General Torre, ang DOJ, NBI, PCTC. Wala po silang nilabag na batas. Bagkus sumunod po sila sa ating saligang batas at sa ating pananagutan sa Interpol. Di ba? Mahirap lang talagang intindihin kung ikaw ay isang DDS. Mahirap lang talagang intindihin kung ikaw ay isang Amy Marcos. Pero kung ikaw ay isang Pilipino na nakakaintindi ng tama at mali, alam mo kung ano yung tama, alam mo kung ano yung mali, hindi mo
may isip na mayroong labag sa batas sa pagkakahuli kay Digong. Buti sana kung ito, sinampahan si Digong ng demanda noong March 9. Let's say, ano na lang natin, March 9, kunwari sinampahan ng demanda si Digong. At tapos March 11, inuli na. Dinala na kagad sa ICC. Aba, diba talagang kahit ako magugulat ako nun. Napakabilis naman. Lumabas ng warrant of arrest. Napakabilis naman nilang mag-imbestiga. Napakabilis naman nilang magdesisyon na mayroong probable cause. Yung kaso nitong si Digong doon sa ICC. Pero hindi po eh. Diba, nangingibabaw po ang rule of law. Bakit? Simula noong pong 2017, ngayon lang 2025 lumabas ang warrant of arrest ni Digong. Kaya po, 'di ba, kung syempre sa side ni Sara at ng mga anak pa ni Digong, Kitty, Baste at Pulong, 'di ba? Ang sasabihin nila diyan may mali. Kahit etong sila Bato, sasabihin nila may mali, 'di ba? Nakakatuwa nga lang na ang iniisip nila puro pagsuway sa soberenya ng Pilipinas ang pagsuko kay Digong doon sa ICC. Pero etong si Bato, gustong iugnay si Digong sa Amerika. Pati yung eroplano na sinakyan ni Digong gustong ipa-sanction sa Amerika. Sus Mariosep. Diba? Gustong sa Amerika itong nangyari kay Digong. Kala ko ba dapat tayong mga Pilipino hindi dapat nagpapa-under sa mga dayuhan. Tapos ngayon gusto ninyo na yung utos ng presidente ng Amerika i-apply kay Digong? Ano ba namang kagakabugukan yan? Anong katarantaduhan yan? Di ba? Kaya, nako, talagang windang na windang po ang mga Duterte ngayon. Lalo na syempre ang ating vice-presidente na puro kamalasan ang inaabot po ngayon sa kanyang buhay. Dahil nga po, di ba, napakaraming problemang kinakaharap. Impeachment trial, kaso ng kanyang ama, election ngayong 2025, sabi niya hindi siya mag-e-endorso. Sabi niya hindi siya mag-e-endorso. Pero, nako, pinakakailangan ng kanyang ama ngayon ang mag-e-endorso sa kanilang mga kandidato sa PDP laban. Naku, matitiis kaya ni Sara yan na hindi mag-endorso or sisirain niya ang kanyang salita para lamang ikandidato ang mga senatoriables ng kanyang ama, di ba? Kasi sabi niya hindi siya mag-endorso pero nakita natin may video sila ni Bato de la Rosa. Diba? I-endorso kaya ni Sara Duterte itong fake news sa lawyer na si Raul Lambino? Diba? Nako. Ay nako, hirap na hirap ang PDP laban ngayon. So, impeachment trial, ICC, tapos itong eleksyon. Kasi dito nakasalalay sa election 2025 ang kanyang impeachment trial. Kapag nanalo, syempre, kunwari, si Kibulok, manalo, si Jimmy Bondoc, si Philip Salvador, si Lambino, si Bato, si Bongo. Sino pa ba? Si Hilon ba? Halin. Hinlo. Hinlo. Si Willie Rebillame pa. Ito pang kumakandidato na isa, si Gringo Honasan. Let's say, manalo, yung mga kaalyado ni Digong na yan. Diba? Safe na si Sara. Hindi na may impeach yan. Pwede na siya magpabalik-balik ng dahig nang walang iniisip na siya'y may impeach o siya'y masisibak bilang vice-presidente. Diba? Kaya lang, mahina po mahina yung kanyang mga kandidato. Walang may gustong, ewan ko, ang mga kilala lang sa grupo kasi ni Digong, si Kibulok, si Marcoleta, si Philip Salvador kasi artista. Sino pa ba? Willie Rebillame. Pero yung iba wala Hindi talaga kilala. Hindi talaga popular. Walang, alam mo yung hindi sila notable person na pag binanggit yung pangalan, maaalala mo Diba?
Si Marcoleta, notable person. Pag sinabi mo Marcoleta, ito yung berdugo ng ng ABS-CBN. Ito yung pro-China na kongresista na wala daw West Philippine Sea. Invento lang daw yung West Philippine Sea, di ba? No, mga ganyan. Pero yung masasabi mo na may pangalan talaga, no? Walang sumama kay Digong kasi alam na ng mga politiko lumulubog na bangka na ang bangka ni Digong. Pag ikaw ay nasama kay Digong, ikaw ay ito'y grupo ng mga bukod sa may mga kriminal, may mga kaso, mga fake news peddler at mga tuta lamang to ni Digong. Mga magiging tuta lamang at hindi po ito magsisilbi para sa bayan, magsisilbi lang to para kay Digong, di ba? So maging matalino po tayo ngayong darating na 2025 election. Ito po ang magiging deciding phase ng impeachment trial. Ang 2025 election dahil kapag natalo ang lahat ng mga kandidato ni Digong, sigurado na impeach. Ito na si Sara sa Senado. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you Sir Mike Abe sa yung video na matindi na ating na-reaksyonan. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Shoutout kay Boss Ryan at Mami Daddy Emil ng Santa Maria. At shoutout po kay Kuya Soli at Ricky Kayaban, mga manonood natin na Ninita Umali, Kuya Marvin at Nanay Merlita Berhel de Dios. Yan, hello po. Nanay Brenda Barton, hello din po sa inyo. Nay Emerlita de la Cruz at mga tropa pips natin sa Hong Kong, Ate Suset, Ate Monet, Ate Gina Inglet, ayan, at si Ate ng Macau, ayan, shoutout din. Marami tayong mga tropa pips dyan na nandyan sa Hong Kong. Salamat po sa inyong suporta. Bye-bye! Ate Catalina pala, Ate Rencelin, ayan. Thank you sa pag-share ng ating video. Bye-bye po!